Magandang gabi. Bukas ay November 30 at yan ay guguntain natin ang kaarawan ng isang dakilang lalaki na sumilang sa lahing Pilipino. Ito ay si Andres Bonifacio. So, piyesta official bukas at gusto kong magbigay pugay sa dakilang lalaking ito. Noong December 2003, matagal na, ay mayroon akong naisulat na isang artikulo tungkol kay Andres Bonifacio. At ito ay pinamagatan kong Andres Bonifacio, ang dakilang revolusyonaryo. Ginawa itong isang monograph, ito yon. At ito ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon upang mabalikan natin kahit papaano, pahapyaw man ang buhay ng lalaking ito na bukas ay gugunitain natin ang kaarawan. Si Gat Andres Bonifacio. At nais kong ibahagi itong aking sinulat na ito na aking hinati sa ilang bahagi. Ang una ay ang pamilya at ang maagang pakikibaka sa buhay ni Bonifacio. Ang ikalawang bahagi ay ang mga kalungkutan ni Bonifacio. At ang ikatlo ay ang diwang iniwan ng isang Bonifacio sa ating mga Pilipino. Alam nating lahat na si Andres Bonifacio ay sinilang sa isang mahirap na pamilya sa Tutuban. Si Andres ay pinanganak sa mag-asawang ika nga ay tunay na kabilang sa mga maralitang pamilya ng ating bayan noong panahon na iyon. Ang ina ni Bonifacio ay isang mistisang may dugong Kastila, Pilipino, Inche. Samantalang ang kanyang ama naman ay isang maskuladong lalaki. Isang tunay na maskuladong Pilipino. 6 silang magkakapatid, 3 lalaki at 3 babae. Kahit na nung panahon na yon, ang Tondo ay kilala na bilang lugar ng mga mahihirap, ng mga maralita. At dito nga isinilang ang isang Andres Bonifacio. Tulad ng iba pang pamilya sa kanilang puok, ang pamilya ni Andres ay kinakailangang magtrabaho ng husto upang mabuhay. Ang ina niya ay nagtatrabaho bilang isang manggagawa sa isang pabrika ng sigarilyo at ang kanyang ama naman ay nagtatrabaho bilang isang kargador. Natural, hindi sapat ang kanilang kita upang makabuhay ng isang pamilya na mayroong 6 na anak. Maagang naranasan ni Andres ang lupit ng buhay. Nagkasakit ng TB ang kanyang ina at namatay. Makaraan ng 1 taon ay nagkasakit din ng TB ang kanyang ama at namatay din. Naiwan sa pag-aaruga ni Andres ang kanyang 5 kapatid. 18 taong gulang lamang si Andres ng panahong yon. Lahat ng uri ng trabaho ay kanyang pinasok. Naging isang bodigero siya. At pagkatapos ay napasok bilang isang kawani at naging isang ahente ng isang tanggapang Ingles, ang J.M. Fleming and Company sa Binondo. Sa hangaring higit pang kupita, gumawa siya ng magagandang posters sapagkat maganda ang kanyang penmanship. Gumawa siya ng mga tungkod na ratan, pamaypay na papel, at sombrerong yari sa kawayan. Pinasok din niya ang entablado, nag-artista rin siya,
At bilang isang artista, siya ay lumalabas sa mga palabas na moro-moro. Sa kabila ng mahirap na buhay, malinis at maayos manamit si Andres. Ayon sa isa niyang malapit na kaibigan, si Andres ay laging naka-Amerikana na may katernong korbata at itim na sombrero. Ang pagdadala ng payong ay bahagi na rin ng kanyang araw-araw na kaayusan. Hindi man nakatapos ng high school, si Andres ay marunong magsalita ng wikang Kastila at nakakapagsalita rin ng kaunting Ingles. Palabasa siya ng mga nobelang dayuhan. Ganoon din ang mga aklat tungkol sa revolusyon sa Pransya, tungkol sa politika at tungkol sa relihiyon. Ang hilig sa pagbabasang ito ni Andres ay nagbukas ng kanyang kaisipan na ang mga pangkaraniwang tao ay mayroon ding karapatan at kalayaan tulad ng iba pang tao, lalo na ng mga puti at ng mga may kaya sa buhay. Nagsimulang mangarap si Andres ng isang bago at mas maayos na buhay para sa kanyang mga kababayan. Isang tagahanga ni Rizal si Andres Bonifacio. Nang itatag ni Rizal ang La Liga Pilipina, ay sumapi dito si Bonifacio. Subalit si Rizal ay naipatapon sa dapitan at doon ay nakita ni na Bonifacio at ng iba pa na nawala ang paniniwala sa pakikilaban na hindi gagamit ng dahas. Kaya naisip nila na magtayo ng isang samahan. Ito ay ang Katipunan na naitatag nila noong 7 Hulyo 1872 sa may Azcárraga, Tondo, Maynila. Ang mga kalungkutan ni Bonifacio. Ano-ano ba ang mga kalungkutan ni Bonifacio? Ang kalungkutan ng buhay ni Andres ay makikita sa ilang pangyayaring naganap sa kanya. Una ay ang magkasunod na pagkamatay ng kanyang mga magulang dahil sa sakit na TB. Pangalawa ay ang pagkamatay ng kanyang asawa, ng kanyang unang asawa, si Monica, sa sakit na ketong. Subalit ang ligaya ay muli namang sumilay kay Bonifacio. Nakapag-asawa siyang muli. Ito ay si Gregoria de Jesus, isang magandang dalaga na 18 taon. Napuspos ng kaligayahan ang kanilang pagsasama. At ito ay lalo pang naging masaya nang sumilang sa kanila ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nila ng Andres. Subalit ang lambong ng pighati ay muling dumating sa kanilang buhay. Nasunog ang kanilang bahay sa may Santa Cruz at dahilan dito, nagpalipat-lipat sila ng tirahan at lalo pa silang nagkaroon ng at higit pang dagok ang dumating sa kanilang buhay nang mamatay ang kanilang anak sa sakit na bulutong. Nang lumawak ang pagkakahidwaan sa paniniwala ng mga kasapi sa Katipunan, sa panig ni na Aguinaldo at sa panig ni na Bonifacio. Si Bonifacio sa panig ng Magdiwang at si Aguinaldo sa panig ng Magdalo. Ay lalong naramdaman ni Bonifacio ang higit na sama ng loob nang sa isang konbensyon, parang eleksyon na ginanap sa Tejeros, Cavite, kung saan siya ay nahalal na direktor ng interior, ay makatanggap siya ng isang paghamak mula kay Daniel Tirona nang tutulan nito ang kanyang pagkakahalal sa katungkulang direktor ng interior sapagkat ayon kay Tirona, ang tungkuling ito ay nalalapat na maibigay sa isang mayroong nalalaman tungkol sa batas. Ito ay naging isang malaking paghamak para kay Andres. Kaya ito ay kanyang ikinagalit at sila ay humiwalay
sa grupo ni Tirona. At nang mabuo na ang pamahalaan at nanungkulan na si Aguinaldo bilang Pangulo ng nahalal sa Tejeros Convention, ay muling naramdaman Bonifacio ang isa pang sakit sa kanyang buhay. Nang sa kabila ng magandang usapan nila ni Coronel Agapito Bonsono Intong, ay hindi ito tumapad sa usapan at ang kanilang pinagkukutaan ni na Bonifacio ay paligiran ng mga ito ng mga tauhan ni Intong at pinagbabaril ang kinalalagyan ni na Bonifacio. Nasugatan at namatay ang kanyang kapatid, si Ciriaco. Tinamaan din si Andres at bumagsak. Samantala ng isang opisyal ni Intong ang pangyayari na nasugatan si Bonifacio. Ang opisyal na ito ay si Coronel Ignacio Paua. Kaya nang bumagsak si Andres, sinaksak niya ito sa leeg. Patay si Ciriaco. Mahinang-mahina sa dinanas na bugbog ang isa pang kapatid ni Bonifacio na si Procopio. Ito ang tumambad kay Bonifacio matapos ang kaguluhang naganap noong 28 ng Abril 1897 at si Bonifacio man ay nanghihina at sugatan. Si Gregoria de Jesus, nasa saan ba siya? Sa panahon ng labanang naganap, saan ba siya nagtungo? Nakapagtago siya sa kakahuyan habang nagaganap ang mga putukan. Subalit nahuri rin siya at sa paglilitis na isinagawa laban sa kanyang asawa, ay pilit siyang tinanong kung saan niya itinago ang salaping sinasabi ni na Intong na ninakaw ni Andres. Nang hindi masiyahan sa kanyang sagot, ay nag-utos si Intong sa kanyang mga tauhan na itali si Gregoria de Jesus at gulpihin. Itali sa isang puno at gulpihin. Salamat na lamang at nahabag kay Gregoria ang mga tauhan ni Intong at hindi sinunod ang kanyang utos. Sapagkat hindi lubos ang kanyang kasiyahan, kinuha ni Intong ang singsing pangkasal ni Oryang at ang halagang 12 piso na nasa lukbutan ng babae. Ganon din ang mga balang nasa pag-iingat nito. At hindi dito natapos ang kalupitan ng isang Pilipino sa kanyang kapwa Pilipino. Inutusan ni Intong ang kanyang mga tauhan na ipanhik sa isang bakanting bahay si Oryang upang ayon na rin kay Andres ay ilugso ang kanyang kapurihan. Subalit na naig naman ulit ang kabutihan sa puso ng mga tauhan ni Intong at muli ay hindi nila sinunod ang utos nito. Nang muling tangkain ni Intong na halayin si Oryang, nakiusap si Andres kay Tomas Mascardo na tulungan ang kanyang asawa. Anong hirap ng kalooban kaya ang nadarama ng isang lalaki na halos walang kakayahang ipagtanggol ang puri ng kanyang asawa laban sa pagnanasa ng dating kasama sa pakikilaban sa katipunan. Sa paglilitis na isinagawa laban kay Bonifacio, na nahimik si Oryang sa bagay na may kaugnayan sa kalupitan at mga pagtatangka ni Intong sa kanya. Subalit kung ninilay-nilayin ng mga saksi sa paglilitis ang ilang tala ng paglilitis na nagsasaad ng ganito, matapos na makuha ang mga bagay na nakita kay Oryang, umalis siya kasama si Intong, tumawid ng daan patungo sa isang bahay at inutusan ni Intong ang mga tao na naroroon na magsilabas at pagkatapos ay pinilit si Oryang na umakyat ng bahay. Isinasaad ng tala ang ganito
Nang makalabas sila ng daan, ay may isang bahay na pinapanaog na lahat ang tao at pinapanhik ang nagsasaysay. Ang nagsasaysay na tinutukoy dito ay si Uryang. Nanahimik nga si Uryang sa hukuman. Walang pag-amin mula sa kanya na siya nga ay nahalay ni Intong. Nararapat lamang marahil na ito ang kanyang gawin upang huwag nang dagdagan pa ang sakit at kaapihang nadarama ng kanyang asawa. Naroroon si Andres sa hukuman. Naririnig ang salaysay niya. Ang asawa niya ay mahina, may sugat, walang saplot ang katawan, maliban sa isang kumot na nakabalot sa kanya. Nililiti sa salang pagtataksil. Hindi na dapat pang madagdagan ang sakit na kanyang nadarama. Pinili ni Uryang ang manahimik upang kahit papaano maibsan ang sakit na nadarama ng kanyang asawa. Hindi nabigyan ng makatarungang paglilitis. Hinatulan ng tribunal militar si Andres at ang kanyang kapatid na si Procopio ng kamatayan. Hangad ni Aguinaldo lamang na ipatapon si Andres at ang kanyang kapatid. Subalit ang mga general ng katipunan ay tumanggi at sinabi na habang nabubuhay sina Andres ay mananatili ito at ang kanyang kapatid na threat, banta sa kanilang pamahalaan. Namayani ang kagustuhan ng mga general. Kaya ng umaga ng ika-10 ng Mayo, 1877, sa pangunguna ni General Lazaro Macapagal, ay inialis ng mga sundalo sina Andres at Procopio mula sa kanilang kinakukulungan upang dalhin sa kanilang huling hantungan sa utos ni General Mariano Noriel. Dala-dala ang isang silyadong sobre na nagsasaad na bubuksan lamang pagdating sa lugar ng bundok nagpatong sa Maragondon, Cavite. Dinalan na Macapagal at 4 na sundalo ang magkapatid sa lugar na sinabi sa kanila. Binuksan ang sulat pagdating sa bundok nagpatong. Patayin ang magkapatid. Utos mula kay General Noriel. Nang malaman ito ng magkapatid, tinanong ni Procopio si Andres, "Kuya, anong gagawin natin?" Niyakap ni Andres ang kapatid. May luha sa kanyang mga mata. Pumailan lang ang mga putok. Sinunod ni Macapagal ang utos ni Noriel. Nagwakas ang buhay ng Supremo kasama ng kanyang kapatid. Nagukay sina Macapagal ng isang mababaw na libingan para sa dalawa. 34 na taon lamang si Andres. Ibinaon siya sa isang hukay na ang katawan ay tinabunan lamang ng mga sanga at damo. Ang budhi ay mahigpit na kalaban ng isang tao. Totoo yun. Si Macapagal ay hindi pinatahimik ng kanyang budhi. Nakikita niya sa kanyang mga mata ang magkapatid na pinatay nila ng walang laban sa isang malungkot na lugar sa isang bundok sa Maragondon, Cavite. Kaya noong Marso 17, 19, 18, panahon ng mga Amerikano, kasama ang ilang tao ng pamahalaan, 2 dating gobernador at 2 dating general ng Cavite at dating mga sundalo ng revolusyon, binalikan ni Macapagal ang puok na naging saksi ng kanyang pagtupad sa isang utos, isang araw ng Mayo 18, 1977. Iba na ang puok. Isa na itong taniman ng tubo. Sa tulong ng isang matapat na dating tauhan ni Andres, natagpuan nila ang lugar na kinalalagyan ng mga labi nito.
Kinuha nila ang kanyang mga buto, inilagay sa isang urna at inilagak sa Kongreso ng Pilipinas. Subalit sadya yatang malupit ang palad para kay Andres. Nasunog ang Kongreso kasama ang kanyang mga labi noong panahon ng digmaan. Pinakasan ko ang aking sinulat na ito sa Diwang Iniwan ng isang Bonifacio. Sa kabila ng mga kasawiang dinanas ni Bonifacio, maaga mang napugto ang kanyang hiram na buhay, 34 na taon, tulad ni Jose Rizal, 33 taon. Ang kanyang pangalan at diwa ng pagmamahal sa bayan ay nananatili sa puso ng mga naiwan niya na kababayan. Ang mga anak ng bayan, ang mga Pilipinong hindi nawawalan ng pag-asa para sa isang maganda at maaliwalas na bukas sa ilalim ng mga namumunong handang iksakripisyo ang lahat-lahat sa kanilang buhay para sa tunay na paglilingkod sa bayan. Maaaring hindi na sa pamamagitan ng isang madugong revolusyon, kundi sa pamamagitan ng isang mapayapang pamamaraan na siyang tunay na magbibigki sa atin bilang isang bansa. Isang bansa ng magigiting tulad ng isang Andres Bonifacio. Sa pagwawakas ng aking pagbibigay-pugay kay Andres Bonifacio, nais kong bigkasin ang kanyang sinulat na pag-ibig sa tinubuang lupa sapagkat napakaganda ng tulang ito na isinalin sa awit. Pero hindi ko aawitin sapagkat hindi ako marunong umawit. Tutulain ko na lang. Pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Walang mahalagang hindi inihandog na may pusong wagas sa bayang nagkupkup. Dugo, yaman, dunong, katiis at pagod, buhay may abuting, magka-lagot-lagot. Ang nakaraang panahon ng aliw, ang inaasahang araw na darating, ng pagkatimawa ng mga alipin, liban pa sa bayan, saan tatanghalin? Sa aba ng abang, mawalay sa bayan. Ngunit may laging sakbibi ng lumbay. Walang ala-alang inaasam-asam, kundi ang makita, lupang tinubuan. Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak, kahoy niyaring buhay na nilantat sukat, ng balabalakit makapal na hirap, muling manariwat sa bayay lumiyag. Ipakahandog-handog ang buong pag-ibig, hanggang sa may dugoy ubusing itigis. Kung sa pagtatanggol buhay ang kapalit, ito'y kapalaran at tunay na langit. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay, sa pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Sa kaarawan
ni Gat Andres Bonifacio. Ako, sa pamamagitan ko bilang Pangulo ng Las Damas de Rizal, Philippines, ay nagbibigay pugay sa kanya. Bagamat ang pamagat o ang pangalan ng aming samahan ay Las Damas de Rizal, hindi nangangahulugan na kami ay nakatutok lamang kay Dr. Jose Rizal. Ang aming saligang batas ay nagsasaad na kami ay magpapalaganap ng tungkol sa buhay at mga ginawa at mga sinulat, hindi lamang ni Dr. Jose Rizal, kung hindi ng iba pang mga magigiting na lalaki at babae na nagsilbi sa ating bayan ng taos sa puso ng buong katapatan. Magkaiba man ang pamamaraan ni Rizal at ni Bonifacio, iisa lamang ang kanilang gustong mangyari: ang mapalaya ang mga Pilipino laban sa mananakop. Wala na ang mananakop sa ating bansa. Malaya na tayo. Subalit hindi pa rin tayo lubusang malaya kung tutuusin, sapagkat patuloy pa rin tayong nakagapos sa kaisipang kanluran. Patuloy pa rin tayong nagbibigay ng higit na pagpapahalaga sa mga kanluraning kaisipan. Patuloy pa rin tayong nagtitiwala at naniniwala at umaasa sa mga taga-kanlurang bansa. At patuloy pa rin tayo na nagbibigay ng hindi tunay na pag-ibig sa bayan ang iba sa atin, sapagkat masigit pa nating ginugusto ng iba para sa sarili nilang personal na interes ang pasamain ang larawan, imahe ng bansa at dalahin ang anumang suliranin ng ating bansa sa labas ng ating mahal na Pilipinas. Wala na ang mga malulupit na dayuhan at nakita rin natin ang kalupitan ng mga Pilipino sa panahon ng revolusyon kagaya ni Entong, ni Noriel. Wala na sila. Pisikal na pananakit marahil ay hindi na rin natin nararamdaman, subalit nararamdaman pa rin natin sa pamagitan ng verbal na pananakit mula sa ating mga ibang kababayan. Paghamak sa kanilang kapwa Pilipino, pangdudusta sa kanilang kapwa Pilipino, at ang paghahari ng galit sa kanilang mga puso. Ang hindi pagsulong, ang hindi pag-move on para ang harapin ay ang pagpapaganda, pagpapaunlad sa isang bansa kung saan ang mga mamamayan ay nagkakaisa, magkakalaban man sa politika, hindi man magdudungisan ng mga personal na mga pananakit, bagkus dadaanin sa isang politikang marangal, walang pambabastos, walang pananakit ng damdamin, walang paninira sa pagkatao. Sa kaarawan ni Andres Bonifacio, sana matuto tayo na tingnan ano ang makabubuti sa ating bayan. Kay Gat Andres Bonifacio, ang aking pagsaludo bilang isang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat.